Vladimir's POV. Ginagawa ko lang na magulo ang sitwasyon namin ni Talia. Paano pa ba ako makakabawi sa kanya? At ang pakiramdam na ito, yung init at galit na bigla lang sumibol sa akin na malaman ko ngang kasama ng asawa ko si Simon. Si Simon na halata naman na merong pagtingin kay Talia. O sadya lang talaga ako nagsiselos? Heto ba ang pakiramdam na yun? Siguro kailangan ko munang bigyan ng space at oras na mapag-isa ang asawa ko. At yun din ang kailangan ko. Oras para ma-assess ang nangyayari ngayon sa akin. Saka ayoko mawala sa akin si Talia. Ano ba talagang plano ko? Paglabas ko sa sasakyan, siguraduhin niyo na kumain ng maayos ang Madam Doralte niyo. Ang iniwan kong bilin kay Mrs. Doris. Dumaan ako sa silid ni Talia at may kung ano sa akin na nais buksan ito at puntahan si Talia para yakapin siya at humingi ng kapatawaran sa mga nasabi ko sa kanya. Pero hindi yun madaling gawin. Naiinis ako sa aking sarili. Talia's POV. Nang may kumatok sa pinto ko, binuksan ko naman at si Mrs. Doris, simpleng ngiti ang inabot ko sa kanya. Madam Doralte, utos ni Master Vladimir na siguraduhin na kumain kayo ng hapunan bago matulog. Wala akong ganang kumain. Ngunit kagaya ng nangyari kay Kate, baka matanggal din sa trabaho si Mrs. Doris. Pakihatid na lamang ng hapunan ko dito sa silid. Sige, Madam Doralte. Nang dumating ang pagkain, wala akong malasahan dahil nilulunok ko lang ang mga yun. Habang ang mga mata ko, hindi ko maintindihan na patuloy na lumuluha. Siguro dahil ang naninikip kong dibdib na hindi nga natutuwa sa nangyayari. Hanggang sa mapapikit ako dahil parang masusuka na naman ako. Kaya tumakbo na ako ng banyo at nagsuka. Wala pa akong maayos na kinain simula kaninang umaga. At paglabas ko ng banyo, hindi ko inaasahan na nakatindig sa paningin ko at malapit nga sa mesang pinagkakainan ko. Konti pa lang ang nabawas sa pagkain. Kasama niya si Mrs. Doris na napayuko nga sa kanyang presensya. Saka parang hindi dito sa bahay matutulog si Vladimir dahil bihis na bihis ito. Walang problema sa pagkain, sadyang wala lang ata akong ganang kumain. Napabuntong hininga si Vladimir. Pakiligpit na lang yan, Mrs. Doris. Matutulog na ako. Nadumaan nga ako sa kanila para pumunta sa higaan ko. Nang biglang hinablot ni Vladimir ang kamay ko, saka hinila ko nito palabas ng silid. Binigyan niya kay Secretary Philip ang briefcase na dala niya. So aalis sana silang dalawa? Pero ano bang drama nitong Vladimir para ngakalad ka rin ako papunta sa kusina? Hinila niyang isang upuan ng malaya niyang kamay. Maupo ka. Napatitig ako sa kanya at hindi siya nag-atubili na makipagtitigan sa akin. Ako yung natalo kaya naupo na lamang ako, sa kanya pinakawalan ng kamay ko. Hinubad niyang kanyang suit at kinaluskos ang puting sleeve nito, habang si Secretary Philip nakatayo lamang sa tabi. Napatango ito sa akin. At ako, malumanay na napangiti na lang bilang tugon sa kanya. Balak ata ni Vladimir na bumawi sa akin at ipagluto nga ako. Naalala ko tuloy yung nasa probinsya kami, na pareho nga kami estranghero sa isa't isa pero bakit mas magkasundo kaming dalawa kaysa ngayon na mag-asawa na nga kaming dalawa? Pinagmasdan ko si Vladimir habang nagluluto nga siya. Mabilis siyang kumilos at hindi nga natapos ang kalahating oras may inilapag na siya sa harapan ko. Naamoy pa lang at itsura. Hindi ko na matatanggihan na masarap talaga. Kumain ka. Kailangan mo yan. Ayokong sabihin ng Old Master Doralte na pinapabayaan lamang ang aking asawa. Mapakla na lamang akong ngumiti. Hindi ka kakain. Kakain. Nakinuha ko na nga ang chopstick at hindi makapaghintay na matikman yun. Sa totoo lang talaga, at nang malasap ko na at nakain, ang sarap. Tila ba napawi ang lahat ng sakit na nararamdaman ko kanina. Nakatitig lamang sa akin si Vladimir, saka kumain ulit ako at hindi ko namalayan ang kasayahan ko ata. Napakababaw, napangiti ako. Masarap, hindi ka ba kakain? Alam kong pinag-iinarte mo, Talia, luto kong hinihintay mo. Ganun ba yun? Siguro nga. Thank you, kain ka. Nabigla ko nga isusubo sa kanya yung pagkain nang matigilan ako. Ano itong ginagawa ko? Hindi naman ito magandang panaginip lang kung hindi totoong nangyayari, hindi ba? Pero biglang sinubo ni Vladimir at pakiramdam ko sasabog ang pisngi ko sa kanyang ginawa. Kinuha ko ang bowl. Sa silid ko na lang ito uubusin. Parang may pupuntahan pa kayo ni Secretary Philip. Sabay tayo ko pero pinigilan ni Vladimir ang kamay ko. Hindi lang para sa yung niluto kong yan. Share tayo, Talia. Sa isipan ko, bitin pa nga ito sa akin. Share tayo. Dapat sineparate mo na yung sayo. Kulang to sa akin.
Kinapalan ko na yung mukha ko at si Vladimir hindi makapaniwala sa sinabi ko. Totoo naman na kukulangin pa talaga ito sa akin. Walang problema, ipagluluto pa kita kung talagang kulang yan sa'yo. Napangniwi ako sa kanya. Aalis nga kayong dalawa ni Secretary Philip. Sino bang boss ng kumpanya? Ako hindi ba? Secretary Philip, i-cancel ata ang lakad natin ngayon. Magpapaka-chef ako sa babaeng ito. Masaya naman na napayo ko sa Secretary Philip at lumabas na nga sa hapagkainan. Namalayan ko na lamang kinuha na ni Vladimir ang hawak kong chopstick at kumain nga sa bowl ko. Saka kumuha ulit upang subuan ako. Di ba dapat magkaaway kaming dalawa? Kanina lang intense ang nangyayari sa amin. Ngayon naman parang mellow. Kainin mo na, Talia. Hindi ko ibibigay ang chopstick nito sa'yo. Magpapakuha na lang ulit ako ng chopstick. Mrs. Doris, pakitapon na lahat ng chopstick. At nang marinig ko yun, bigla akong napangiti na sa totoo lang matatawa nga. Kinain ko na lamang yung susubo niya sa akin hanggang sa naubos namin yung niluto niya at napaburp ako. Kulang pa ba yan, Talia? Kung sabihin ko bang kulang, ipagluluto mo pa ba ako ng ganito? Kapag sinabi mong oo, why not? Sure? Nakatitig lamang sa akin si Vladimir. Sige, gusto ko pa. Hamon ko nga sa kanya. Walang problema. At muli nga siyang bumalik sa counter. Pinagmasdan ko ulit siyang magluto hanggang sa hindi ko namalayan, pinuyat ako. Nilalabanan ng puyat nang bigla na akong sumuko. Hindi ko na namalayan nakatulog na ako. Vladimir's POV. Master Vladimir, nakatulog na po ata si Madam Doralte. Naikinalingon ko nga sa direksyon niya, ayun nakatulog na nga. Napabuntong hininga na lamang ako, pero napangiti ng lihim dahil matagal ko din hindi nakita ang ngiti ni Talia kanina. Hinubad ko ng apron sa kangang nilapitan ng asawa ko. Binuhat ko ito at hinatid sa kanyang silid. Patay mantika talaga siya kung matulog. Kinumutan ko ito ng maayos at napatitig ulit sa mukha nito. Labis akong nangungulila na mapasayang asawa ko. Pero habang nariyan pa si Rebecca at nilalagay niya sa panganib ang ipinagbubuntis niya, instead na ibuhos ko ang frustration ko dito. Sa taong mahal ko pag ginawa yun, patawad, Talia. Darating ang araw na alam kong maiintindihan mong ginagawa kong ito. At darating din ang araw na ipaparamdam ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Hinalikan ko ito sa kanyang noo, saka natatakam na ang kinin ng kanyang labi. Gagawin ko sana nang bigla akong magising sa tunog ng phone ko. Bago pa man maingayan si Talia, lumabas ako sa may terrace at sinagutan tawag ni Rebecca. Vladimir! Na umiiyak na naman ito sa kabilang linya. Anong oras na, Rebecca? Hindi ka pa ba matutulog? Hindi ako makatulog. Maaari bang putahan mo ko ngayon? Sumasakit ang tiyan ko. Nag-aalburuto ang baby mo. Napangisi ako. Ginamit na naman niyang bata. Hindi ako maaaring pumunta dyan. Kailangan kong linisin ang pangalan ni Talia bago pa man makarating ito sa aking ama. Baka hindi magandang gawin ng aking ama sa gumawang paninira ng pangalan ng kanyang daughter-in-law. Hindi niya ito palalampasin. Ayos lang ba sa'yo? Kawawa naman kasi may gawa nito. At ang tinutukoy ko nga ay siya. Wala ata akong magagawa. Sabit ka parati kay Talia dahil dala niya ang pangalan ng pamilya mo. Nakakainis talaga si Talia. Pero ano pa nga ba ang magagawa na isang nakakatanda sa kanya? Pasalamat siya at mahal ko siya. Matulog ka na, Rebecca. Naalam ko sinasabi ni Rebecca, labas nga sa kanyang ilong. Ibinaba ko ng tawag at tinawagan si Secretary Philip. Kasama na nito ang buong miyembro ng IT at ginagawa na nga nila ang lahat para mabura ang lahat ng data sa internet. Alam ko hindi pa rin ito nakakarating sa Old Master Doralte since wala naman itong hilig sa SOCMED. Talia's POV. Nang magising ako kinabukasan, maganda nga ang gising ko. Pero nang tumunog ang phone ko at napatitig sa orasan, late na ako sa aking trabaho. Worst, hindi nga ako bumalik kahapon sa pinapasukan ko. Yes, ma'am, sagot ko ng tawag. Kailangan mo ngayon mag-report ng maaga, Mrs. Doralte. Nasaan ka na? Papunta na po dyan, pagsisinungaling ko, kahit nga inaantok pa talaga ako. Pasensya na po talaga. Pakibilisan ha? Kaya bumangon na ako at nagmadali nga magbihis. Kinuha ko ang ilang folder na kailangan ko palang ipasa kahapon pero hindi ko nagawa. Nang bumaba ako, kaagad naman na nagpakita si Mrs. Doris. Ipahanda niyo yung sasakyan kay Kate. Si Kate, kahapon. Naalala ko nga, tinanggal siya sa trabaho ni Vladimir. Nasaan po ba si Vladimir? Hindi ko naalala kagabi. Maagang umalis Madam Doralte, gaya ng dati.
Pakitawagan, saka yung agahan ko. Pakiabot na lang muna. Sa office na lang ako mag-aagahan. Tinawagan naman nila si Vladimir at nang sinagot nito. Vladimir, si Kate. Maaari mo bang ibalik sa trabaho niya? Bakit? Vladimir, maasahan ko siya sa lahat ng bagay. Kagaya ng saktan si Rebecca? Hindi magagawa yun ni Kate. Basta ibalik mo siya sa kanyang trabaho. Please lang. No. Vladimir, pagbigyan mo naman ako kahit sa pagkakataong ito. At anong kapalit? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Anong gusto mo? At narinig kong tumawa siya sa kabilang linya. Iwasan mo si Simon. Bakit ko naman iiwasan ang kapatid ko? Hindi mo siya kapatid. Ayaw mo ba makipag-deal sa akin, Talia? Sa inis ko binaba kong tawag. Late na ako at wala nga akong oras o gana para makipagdebatehan sa mayabang na yun. Mrs. Doris, ipahandaan niyo ng sasakyan. Late na po talaga ako. At hindi man lamang nila ako ginising. Pagdating ko sa opisina, agad na palingon ng mga katrabaho ko sa akin. May bulong-bulungan na akong narinig kanina, ngunit hindi ko pinansin. Nang makaupo na ako sa aking upuan, dumating naman ang isa sa katrabaho ko at, Miss Doralte, pinapupunta kayo sa opisina ng HR manager. Sana naman maunawaan nila na hindi ko sadya na hindi bumalik dito kahapon. Pagdating ko sa opisina ng HR manager, nadatnan ko na may kausap ito, saka nagsialis na dumating ako. Maupo ka, Miss Doralte. Naupo ako sa harapan nito. Nakaabot sa amin ang biglaan mong nawawala ka na lang sa oras ng trabaho. At kahapon hindi ka na nga bumalik. Dahil dyan, nagdesisyon ng board na nakakasanhi ka na ng hindi magandang pagsunod mo sa regulasyon ng kumpanya. Kaya ikinalulungkot ko, Miss Doralte. Tinatanggal ka na namin sa iyong trabaho. Po, mapait na ngumiti ang HR manager. Saka ipinaabot din ng manager mo na hindi magandang reputasyon mo para magpatuloy pang magtrabaho dito sa kumpanya. Yung tungkol sa kumakalat na video clip na isa akong magnanakaw, yun ba? Wala na yung video na pinadala sa akin ng estranghero na magpapatunay sana na inosente ako at hindi ako ganong klaseng tao. Binura yun ni Vladimir at parang isa na ata sa balak ni Vladimir ang mawalan nga ako ng trabaho. Sobrang nalulungkot ako at namumuhi ako sa nangyayari. Pero bakit hindi ko magawang magalit kay Vladimir? Lihim na napatitig sa akin ng mga katrabaho ko habang iniimpake ko ang ilan kong gamit. Nagbubulong-bulungan at hindi maikakaila na tinutuya na nga nila ako. Nang lumabas na ako sa kumpanya, para ako mahihimatay. Pero mas pinili kong maupo na muna sa bench at pinagmasdan nga ang mga tao sa aking paligid. Hindi ko muna pinansin ang phone ko. Gusto ko na muna makahinga saglit. Tipong parang hangin na hindi napapansin nino man. Sobra akong nalulungkot. Anong ginawa ko para mangyari to sa akin? Nang nasa harapan na ako ng pamamahay ni Vladimir, matapos nga akong ihatid ng taxi. Manong, wait lang. Ibababa ko lang ito sa may tarangkahan. Dahil hindi ako susuko na mawala ng trabaho, maghahanap ako. Personal at sana man lang wala na itong impluensya tungkol nga sa paratang na isa akong magnanakaw. Instant sikat talaga ako. Kapag ganun pa rin ang nangyari, iniwan ko nga sa may tarangkahan ang gamit ko at bumalik sa taxi. Naghanap ako sa online kung saan ako maaaring pumasok bilang isang designer. Ang sabi nila, bagay na trabaho sa akin na maging isang modelo. Pero ang totoo niyan, ang hinangad ko nga ang maging designer at isa lang ang jewelry design ng alam ko. Marami naman akong nakita na maaari kong pag-applyan ng personal, kaya nagpahatid ako kay Manong. Ngunit sa kasamang palad, naubos ang oras ko. Kapag nakikita ko ng mga nag-interview sa akin, kaagad nila akong tinatanggihan sa paraan na hindi naman masasaktan ako ng husto. Tatawag na lang kami, miss. Sinubukan kong maging positibo pero parang wala itong pupuntahan. Hanggang sa naramdaman ko na sumasakit ang tiyan ko. Ma'am, parang namumutla po ata kayo. Pansin ni Manong driver. Ngumiti ako dito. Nais niyo bang ihatid ko kayo sa ospital? Baka kasi. Siguro nga po, hindi na din magandang pakiramdam ko. Ngunit tatawagan ko na lang muna ang kaibigan ko. Tinawagan ko si Dr. Gwen. Bessie, nasa medical operation kami ngayon, kaya saradong klinik ko. Iniinom mo ba ang gamot mo? Sabi ko naman sa'yo na iwasan mo magpaka-stress at higit sa lahat ang depression. Wala yung magandang may tutulong sa'yo. Nag-aalalang tono ng kaibigan ko. May ire-refer akong doktor sa'yo. Pumunta ka doon, ha? Sige, salamat Gwen. Pasensya sa abala. Ano ka ba, Talia? Talagang nag-alala ko para sa'yo. Buhay mong nakasalalay dito. Bakit kasi ang tigas ng ulo mo? Iti-text ko sa'yo yung address ng pangalan ng klinik.
Magsiset appointment na din ako sa kanya para sa'yo. Maraming salamat talaga, Gwen. At nang matanggap ko mensahe ni Gwen, kaagad kong sinabi kay Manong ang address ng clinic. Paglabas ko ng taxi, heto yung clinic na prestihiyoso at mayayamang kliyente lamang ang tinatanggap dito. Medyo kinakabahan ako, pero may tiwala naman ako kay Gwen. Saka bakit naman ako kakabahan? Magpapa-check up lang naman ako. Saka Talia, makakahanap ka din ulit ng trabaho. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag nang ma-stress. Nakakasama sa baby. Pagdating ko sa waiting area, mga sosyal at eleganteng ang mga buntis ang naghihintay. Pero hilig ata ng mga ito na makipagkwentuhan sa kapwa. Mabuti na lang din, hindi siya napansin. Dahil sa mga pinapakita nila, hindi malayong alam nila yung issue tungkol sa akin. Medyo naiinggit lang ako ng kaunti. Bawal mainggit lalo na wala naman akong ugaling ganyan. Ngunit hindi ko maiwasan dahil kasama nila ang kanilang mister at napakalambing na mga ito sa kanila. Ako, kamusta naman ako? Malambing lang ata si Vladimir sa kanyang kabit at hinahayaan ko lang talaga. Napubuntong hininga ako. Hindi ko kailangan magpantasya na balang araw makasama ko si Vladimir sa maternity check-up. Napaka-imposible nun. Naiset na nga ni Gwen ang appointment ko at mapapadaling ang proseso ko. Salamat naman at maasahan ko talaga siya. Talia? Napalingon ako sa pamilyar na boses. Anong ginagawa dito ng isang pinagkakaguluhan na sikat na magnanakaw? Nabala kumuha ng maraming atensyon. Si Ate Rebecca, ngumiti sa akin at nagsimula na ngang magbulong-bulungan ang nasa paligid ko. Ate Rebecca, oops, wala akong kapatid na magnanakaw. At nakangiti nga na banayad ng direksyon ko habang bahagyang napahawak sa tiyan nito. Ano bang ginagawa mo dito? Andito ka ba para sa maternity check-up mo? Nagbabaka sakaling buntis ka na? Kasama mo ba si Vladimir? Mukha ni Ate Rebecca pinapakita na mabait siya at tila ba wala siyang dalang kapahamakan sa akin. Hindi ko pinansin ang tanong niya dahil tinawag na nga ako papasok sa loob. Ngunit nang lumabas ako, nakaabang si Ate Rebecca sa hagdan. Ipinakita nitong mukha niyang wala na ata siyang intensyon na makita ito ni Vladimir, lalo na mga taong akala nila isa itong santang napakabait na kulang na lang mamatay at ideklarang santa. Bakit parang iniwasan mo ko? Napangisi ako. Kailangan, kasi ang kabit, dapat may hiya kahit paano sa tunay na asawa. Galit ka nga sa akin, Talia. Ipagpatuloy mo lang yan. Kawawa ka naman at hindi mo kasama ang asawa mo. Nakikita ko naman, Ate Rebecca, na hindi mo rin kasama ang asawa ko. Alam mo, hindi ako kumbinsido na anak ni Vladimir ang dinadala mo. Huwag kang mag-alala, Ate Rebecca. Darating ang oras na magkakaalaman ang lahat. Naniniwala ako dyan. Walang bahong hindi makakalabas. Mahirap yung ginagawa mo, Ate Rebecca. Ikaw din, kindat ko sa kanya. At aalis na sana ako nang biglang hinawakan itong aking kamay para mapaharap ako sa kanya ulit. Bitaw, nagmamagaling na kabit at hinila kong kamay ko sa kanya. Pero sa isang kurap ko, biglang umiti si Ate Rebecca at masayang sinabi na, si Vladimir, kung hindi mo alam, kasama ko siya ngayon dito at naghihintay na makuha ang result ko. Bakit? Kung totoo ngang sinabi ni Ate Rebecca, talo na ako. Sinamahan ng asawa kong kabit niya sa maternity check-up habang dapat akong priority niya. Bakit kasi kinilala ko pang kapatid ang naging kabit ni Vladimir? Eh di sana kinasuhan ko na silang dalawa. Pare-parehong mahalaga nga silang dalawa sa akin. Lalong lumapit si Ate Rebecca sa akin. Bakit biglang natameme ka, Talia? Ano nakakalungkot? Masakit ba marinig na akong kasama ng asawa mo instead na ikaw? Alam mo, pirmahan mo na lang divorce paper at maging masaya na tayong lahat. Ikaw lang kasi talagang sagabal sa kaligayahan ko. Tumigil ka na, Talia. Naikuyom ko ang aking kamay. Gusto ko siyang sampalin, sabunutan. Ngunit hindi ko yun kayang gawin. Kailangan kong pangatawanan sa harapan ni Ate Rebecca ang aking pagiging kalmado. Ngumiti ako sa kanya. Hindi, pero nalulungkot ako sa mga sinasabi mo at ginagawa mo, Ate Rebecca. Dahil sa isipan ko, naglalaro ang salitang, napakawalang hiya mo talaga. Ikaw ba talagang Rebecca na nakilala at tinitingala ko noon? Isa yun sa malaki kong pagkakamali. Titig na titig ang mata ko sa kanya at hindi nga mapakali si Ate Rebecca. Rebecca, alisin na natin yung respeto ko sa iyo ha. Since hindi ka marunong rumispeto sa sarili mo. Actually, hindi ko akalain na makakahanap ako ng isang babaeng kasing walang hiya mo. Masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili, kahit kabit ka lang. Talia! Balang araw at darating ang araw na malalaman din ng Vladimir ang katotohanan na
Hindi niya anak ang pinagbubuntis mong bata. Kaya good luck, Rebecca. Ikaw din ang mawawalan kapag pinagpatuloy mo pa yan. Sa sinabi ko, parang napunit ang maskarang mabait na Rebecca. Pero nagawa pa rin ngumiti nito. Alam mo, Talia, masyado akong mahal ni Vladimir. Kahit na hindi niya anak ang dinadala ko, mamahalin niya pa rin ako ng walang humpay. Ikaw, ano naman kung pinagbubuntis mong anak niya? Mahal ka ba niya? Gusto ba niya yan? Balita ko, nais ni palaglag ni Vladimir. Hindi lang ayaw ni Vladimir sa'yo, kung hindi pati yung batang yan, ayaw na ayaw niya. Hindi niya hahayaan na mga anak ka. Tandaan mo yan, Talia. Saka natigilan si Ate Rebecca na tila ba nagkamali siyang ilantad ang lahat ng ito. Tumingin siya sa buong paligid at nagulat na lamang ako nang hinawakan niyang kamay ko. Bigla siyang umiyak at hindi ko maintindihan kung bakit niya sinasabi ang mga katagang. Talia naman. Oo, kabit lang niya ako. Nagawa ko ito dahil sa sobra ko siyang mahal. Please lang, huwag mo kaming paghiwalayin. Maawa ka sa amin ng baby ko. Anong drama to ni Rebecca? Kung hindi, oo, saktan mo na lang ako, pero wag ang anak ko ha? Saka bigla siyang bumitaw na hindi ko namalayan. Hagdan na palang nasa likuran niya. Pero dahil mabilis ako, kaagad ko nakabig ang kami niya at pareho nga kami nagkasubsob sa sahig. Saka ko napagtanto na si Vladimir ay paakyat nga ng hagdan at nakita niyang pangyayaring yun. Kaagad na lumapit sa amin si Vladimir pero ang tinulungan niya makatayo, ang best actress na luhaan. Sino pa nga ba si Ate Rebecca? Nakaramdam naman ako ng pananakit sa aking tiyan. Pagkatapos mabuhat ni Vladimir si Rebecca, kaagad nitong sinugod sa harapan ng doktor upang tignan siya. Habang ako, nagkusang tumayo hanggang may kamay na nag-abot sa akin. Si Kuya Simon. Sa presensya ni Kuya Simon ang namumuo kong luha, hindi ko napigilan na kumawala. Dinala ko ni Kuya Simon sa hardin ng klinik. Kita ko pa sa kanyang labi ang sugat na ginawa ng suntok ni Vladimir sa kanya. Inumin mo yan. Favorite mo yan, hindi ba? Isang orange juice inka nang inabot niya sa akin. Bukod sa fruit salad. Malumanay naman akong ngumiti. Mahapdi na ang aking mga mata sa kakaiyak kanina. Hinayaan lang niya akong umiyak at walang salita na lumabas sa kanyang bibig ko hindi magpaalam na kukuha lang siya ng maiinom. Kukunin ko na sana yung juice nang biglang minuksan niya at muling inabot sa akin. Maraming salamat, Kuya Simon. Ibang klase talaga yung kapatid kong si Rebecca. Gagawin niyang lahat basta makuha lang niya sa iyong asawa mo, Talia. Narinig ko lahat at nakita ko. Pasensya ka na ha. Tinotolerate din siya ni Dad at Mom. Alam mo kahit magsalita pa ako sa harapan ng gagong Vladimir na yan, hindi rin niya ako paniniwalaan. Kaya pasensya na kung wala akong magagawa. Mabuti na lang mabilis kong hinila pabalik sa Rebecca. Kung hindi baka may hindi pa nangyaring hindi maganda sa pinagagagawa niya. Napatango ako sa kanya. Nauunawaan ko, Kuya Simon, nauunawaan ko. Kahit nga ako asawa niya, hindi niya ako kayang paniwalaan. Sa mata ni Vladimir si Ate Rebecca ang palaging tama. Ayoko din na may mangyaring masama sa kanya. Masyado kanyang dinidepress. Hindi ba talaga mahalaga sa kanyang pagbubuntis mo, Talia? Ewan ko. Na maiiyak na naman ako nang biglang hinawakan ni Kuya Simon ang kamay ko. Umiling siya sa akin. Magiging iiyakin niya ng anak mo kapag ganun ang nangyari. Hindi kanya kayang ipagtanggol sa gago niyang ama na merong galit sa mga mata ni Kuya Simon. Kaya huwag kang iiyak habang nasa sinapupunan mo pa yan. Pero naiyak pa rin ako lalo sa sinabi ni Kuya. Sabi nang huwag umiyak, pero umiyak pa rin. Ang tigas din talaga ng ulo mo, Talia. Paano yan? Sumama ka na muna sa akin. Abala naman ang Vladimir mo sa kabit niya. Saan tayo pupunta? Ngumiti ito sa akin. May lead na ako kung nasaan ang lolo mo. Naikinapanlaki ng mga mata ko. Lolo ko? Napatango si Kuya Simon. Ngunit komataw siya, Talia. Vladimir's POV. Nagmakaawa si Rebecca na puntahan ko siya sa klinik kahit na nga pinadala ko ng ilang tauhan ko na alalayan siya. Hindi raw siya magpapatingin sa doktor kung hindi lang naman ako ang kasama niya. Secretary Philip, i-priority mo sa OB na si Rebecca ang unahin. Pupunta ako doon. Gusto ko kaagad matapos yun. Masusunod, Master Vladimir. Pumunta nga ako sa klinik at masayang-masaya si Rebecca na makita ko. Ngunit ang isipan ko, naglalarong aking imahinasyon na kailan ko ba makakasama si Talia sa ganitong klinik habang hawak kong kamay niya. At naghihintay nga ng resulta. Tara na, Vladimir, kunin na natin ang resulta. Yaya ni Rebecca. No, ako na lang ang kukuha. Maghintay ka dito. Dahil hindi ko gustong palagi nakabuntot siya sa akin. Kinuha ko na nga ang resulta at nang pabalik na ako, narinig ko sumisigaw si Rebecca at nagmadali akong umakyat pero naabutan kong pabalibag na tinulak ni Talia si Rebecca.
para pareho silang matumba sa sahig. Dahil hindi ko gustong naabutan ko at si Rebecca ang priority dito, siya ang binuhat ko at nagmadalingan dinala ulit sa harapan ng doktor para tignan siya. Kaagad naman akong pinalabas sa silid at napahawak ako sa aking leeg. Hindi man lang sumunod si Talia. Kung hindi tinago ng pagmumukha niya, gusto ba talaga niya saktan ng inosenteng bata? Naunawaan kong galit niya pero sana naman wag niyang pagdiskitahan ng saktan si Rebecca habang nagbubuntis ito. At anong ginagawa ni Talia dito? Ano na naman kaya ang planong gawin ni Rebecca para masira si Talia? Sino nga kaya ang pamilya ni Talia? Ang sinasabing lolo kaya niya ang magsasalba kay Talia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.